May lakas ay bang yung anak. Pambira ang kanyang lakas. Wala nga siya sa angka ng mga diwata. Tunay ba ang winiwika nila? Totoo nga bang hindi nyo nga ako tunay na anak ni Baba? Hindi natin maaaring itago sa kanya ang kanyang katauhan. Kinupkup ka namin mula nung ikaw ay sanggol pa lamang. Nandyan sa librong yan nakatala lahat ng mga nalalaman ng mga katutubo tungkol sa mga sinasabi nilang diwa. Ang mga naramdaman mo kagabi, ibang ihip ng hangin, tila pagtindig ng balahibo mo at paglaki ng ulo mo, lahat yan ay palatandaan na may diwata o engkanto sa paligid mo. At alam ko, sila makapagpapagaling sa sakit mo! Sino ka? Ako ay isang diwata. Halika, sumama ka sa akin. Saan niyo ba talaga ako dadalhin? Dadalhin kita sa aming tahanan. Narito na tayo, Malaya. Sa tirahan ng mga tulad naming mga diwata. Ay di na muling mawawala. Sila ay ilan sa mga diwatang kasamahan namin. Si Lihangin, na ang diwata o tagapagkalinga ng hangin. Si Santo Nilio, ang diwata ng mga mabubuting biyaya. Si Dalikmata, siya ang diwatang nakakagamot ng mga karamdaman sa paningin. At si Lidagat, ang diwata ng dagat. Ako, si Barangaw. Ang diwata ng baghari! At ako si Lalahon, ang diwata ng apoy at mga bulkan. At siya si Adlaw, ang diwata ng araw. Libulan, ang diwata ng buwan. At kayo, sino kayo? Ako si Magayon, ang diwata ng lahat ng mga lumilipad na hayop. Kami ang ilan sa mga diwata na tulad nyo, nakatira din dito sa Ilaya. Kami ang mga tagapangalaga ng kalikasan. Gaya ng sinabi ko sa iyo, Wancho, nung una ka pa mang dumating dito, totoo ang mga diwata. At sila ang may hawak ng lunas para dyan sa karamdaman mo. Hindi na ako gagaling sa aking kapansanan, Papa. Mismo mga doktor sa Espanya nagsabi niya, huwag na kayong umasa pang gagaling pa ako. At lalo, huwag na kayong umasa pa na gagaling pa ako dahil sa mga kalukuhang diwata na yan. Dahil hindi ako naniniwala sa kanila. Kayong lahat ay kilala ko na sa pangalan. Dahil wala nang nagkaisip ako, itinuro na kayo sa akin ang aking iloy. Akala ko noon, mga pangalan lamang kayo. Ngunit tama pala ang aking baba at iloy. Totoo nga pala ang mga diwata. Lalo't ngayon ay nakaharap ko na kayong lahat. Dapat huwag din kayong maniwala sa kanila. Dahil nakapag-aral kayo at isa kayong katoliko. Ano ba ang problema mo, Wancho? Ilang beses ko man sasabihin sa'yo, nakita ko ang diwata, nakalaban namin siya! Hindi yung diwata, Papa. Isa lamang yung Indio na nakasagupan niya na maging makipaglaban. Yun lang yun. Hindi na ako muling mag-aalinlangan sa inyo. Ngayon, maaari na ba akong umuwi sa amin? At tsak na hinahanap na ako ng aking mga magulang. Malaya, may kailangan ka pang malaman bago ka lumisan. At ano yun, mahal na diwata? Ikaw ay anak ng isang tao at isang diwata.
Si Ina Giginid. Siya ang diwata ng digmaan. Kung gayon, totoo nga pala na ako ay mula sa inyong lahi. Nasaan ang aking inang diwata? Narito ba siya? Malaya, siya ay matagal nang namatay. Pagkat napaslang siya sa kanya pagkikipaglaban sa mga dayuhan. Iyon ang dahilan kaya ikaw ay nakupkup ng mga kinikilalang mong magulang ngayon. Dahil ang tunay mong ama at ina ay mga nasawi na. Sino ang mga dayuhang ito? Bakit nila pinaglalaki tunay na mga magulang? Naparito sila upang sakupin ang lupain ito. At nagtagumpay na sila doon sa Ilawod. Kaya kayo ng iyong mga kinikilalang magulang ay lumikas dito sa Ilaya upang takasan ang mga ganit na dayong ito. Malaya, kailangan mong malaman ang mga bagay na ito upang ngayon pa lang maunawaan mo na ikaw ay may mahalagang bugna na kailangang tuparin. At ano ang aking buglamahal na diwata? Linang! Tarong! Nasaan si Malaya? Kanina ko pa siya hindi nakikita. Akala ko magkasama kayo. Sumama ako sa nagbaba ng kalakal sa Ilawod. Ngunit pabalik dito, may nakita kami mga dayo. Nangangaso sa ibaba ng Ilaya. May mga nakarating na dayuhan sa paanan na Ilaya. Nakita nila kami. Nakita kami ng mga dayuhan. Si Malaya! Asan si Malaya? Anong bugna ang winiwika ninyo? Malaya, may dahilan. Kaya isinilang kang may dugong tao at diwata. At iyon ang iyong bugna, Malaya. Ang maging tagapagtanggol ng mga tao at mga diwata laban sa mga dayuhan. Ano na kung gagawin natin dato ngayon may mga namataan ng dayuhan sa paanan ng Ilaya? Walang bababa sa inyo dito sa Ilaya. Balaan ninyong lahat. Ngunit ihanda na rin ninyo yung mga gamit baka sakaling kailangan natin lumikas muli. Pinong, kayo at 3 sa ating mga mandirigma ay inaatasan kong magbanman sa ating unang tanggulan. At kung may mga dayong paparito, bigyan ka agad ng babala. Masusunod dato. Walang galang ng mga kasama. May nakakita ba sa inyo sa aking anak? Nawawala si Malaya, Tarong. Kanina pa raw, hindi namin alam kung nasan siya. Paano ko natagpuan na siya ng mga dayuhan, Tarong? Hindi ko makakayang mawala sa akin ang aking anak. Kaya utang na loob, tulungan niya kami upang hanapin siya. Hanapin si Malaya! Tama ba ang narinig ko? Ako? Magiging tagapagtanggol ng mga tao at mga diwata? Ikaw lamang ang makakagawa nun, Malaya. Dahil ikaw ang tagapagmana ng kapangyarihan ng iyong ina. May kakaiba nga akong lakas, mahal na diwata. Ngunit higit na mas makapangyarihan naman kayo kaysa sa akin. Dahil kayo ang tunay ng mga diwata. Kaya bakit hindi na lamang kayo ang kumalaban sa mga dayong binabanggit nyo? Hindi namin sila kayang labanan. Dahil hindi kami mga mandirigma tulad ng iyong inang diwata. Sumigilid lamang bilang diwata ng digma o may kapangyarihan sa pakikipaglaban. O kung halimbawang ang gamitin namin ang kapangyarihan namin, madadamay ang mga katutubo ng lupain ito. Paano madadamay? Hindi ko maintindihan. Ipapaliwanag ko sa iyo ang aking kapangyarihan, Malaya. Bilang diwata ng apoy at mga bulkan,
Aatimba ng aking kalooban na madamay ng mga katutubong naninirahan sa lupaing ito? Gaya rin ako, Malaya. Maaari kong utusan ng dagat upang mamuksa at magbigay unos. Ngunit madadamay din ang mga katutubo. Iyan ang dahilan kung bakit wala kaming magawa upang maipagtanggol ang mga katutubo. Ang mga kapangyarihan ng mga kasama ko, magbibigay din ng kasawian sa iba. Ngunit ikaw, bilang bagong diwata ng digmaan, ang may kakayahan na makipaglaban sa kanila ng harapan. Ngunit ako ay mas pamahal na diwata. Batid naming hindi ka pa handa ngayon. Kaya hihintayin namin ang panahon na ikaw ay may sapat na gulang upang maisagawa ang iyong bugna. Panahon na para magbalik ka sa iyong mga naghihintay na magulang, Timawa. Umuwi ka na. Hinahanap ka na nila. Gumendero! Senyorin Gumendero! Senyorin Gumendero! Senyorin Gumendero! Bakit? Anong problema? May mga nakita kami bagamondos sa paanan na Ilaya. May mga bagamondos na nakatira roon. Linang, Hindi niyo kasama si Malaya. Hindi niyo natagpuan yung anak ko. Hindi kung saan-saan ko na siya hinanap. Asan na yung anak natin? Aray, Iloy! Ano nang alala ako sa'yo? Tinakot mo ako. Akala ko kung napano ka na. Huwag mo uulitin yan, ha? Huwag kang lalabas sa banwa natin. Naririnig mo ako? Iloy, patawad. Natutuwa akong umuwi ka na. Ngunit hindi ko naibigan ang ginawa mo. Saan ka ba nang galing? Buong araw ka nawala. Anong buong araw akong nawala, Baba? Sandali lamang po ako umalis sa atin, ah. Anak, magdamag kang hindi umuwi. Kaya hindi ka sandali lamang nawala. Bakit ganun? Talaga namang sandali lamang ako umalis sa atin. Dahil sumama ako sa mga diwata. Doon sa tahanan nila. Anong kabulastugan nito, Malaya? Nagwiwika po ako ng totoo, Iloy. Nakita ko na ang tirahan ng mga diwata. Malaking tahanan iyon. Nagawa sa mga alagang hiyas. At ang mga diwata, Iloy, maganda sila at mababait. Kung totoo yan, bakit ka naman dadali ng mga diwata doon sa tahanan nila? Nagpakilala kasi sila sa akin, Baba. At saka ipinaliwanag nila kung bakit hindi nila magawang labanan ng mga sumakop sa Ilawud. At pagkatapos, ipinaliwanag nila ang bugna ko daw ay upang siyang kumalaban sa mga dayuwang iyon. Tama na, Malaya. Kung totoo man ang winika mo, ayokong sumasama ka uli sa mga diwata. Linang, Hindi ko naiibigan ang mga tinalakay nilang bagay sa anak ko, Tarong. Kung totoo man yon. Simula ngayon, Malaya, hindi ka aalis dito sa ating banwa.
Mapanganib ang lumayo ka dito dahil may mga dayuhan nang nakarating sa paanan ng Ilaya. Kaya dito ka lang sa loob ng banwa upang hindi ka nila makita. Naintindihan mo? Iloy? Taro. Salamat. Ninang, papaano kung totoo nga may nakita siyang diwata at dinala siya sa kanilang tirahan? Hindi malayong mangyari yun. Ninang, alam mo na si Malaya ay nagmula rin sa kanila. Kaya nga pinag-utos ko kay Malaya na wag siyang lalabas sa ating banwa. Tarong hindi ko ibig na angkinin siya ng mga diwata. At makita siya ng mga dayuhan. Kung totoo nga ang winika ng mga diwata, nabugna ng ating anak ang kumalaban sa mga dayuhan. Hindi natin mapipigilan yun, Ninang. Papatayin ko ng mabuti ang ating anak. Hindi ko ibig na mapahamak siya. Ngunit hindi mo maitatago o mapapangalagaan ng habang panahon si Malaya. Hindi mo rin maaaring pigilan kung ano ang nakatakdang mangyari sa kanya. Padre, handa na po ang lahat para sa ating paglalakbay. Saan daw nakita ng mga soldado ang mga vagabundo? Andun daw sila sa Ilaya. Gracias a Dios. Vámonos! Iloy, pakakainin ko lamang po ang aking alaga. Huwag kang lalayo, ha? Manguha lamang ako ng bungang kahoy. Saglit lamang ako. Tom! Mukhang nangangalayayat ka na. Oh, kumain ka. Sariwa naman to ah. Uy, Tom, bumili ka! Malaya, anak. Tulungan mo ako na hugasan mga to. Malaya! Malaya? Malaya! Malaya?
Antonio, kagabi pa tayo naghahanap. Asan yung mga vagabundo? Ako ba naman, padre? Masyado kang mainipin. Tinitiyak ko sa'yo. Nandito lamang sila. Vamos! Tayo na! Ayan! Isang vagamundo! Huliin yan! Antonio! Wag! Huwag mo saktan yung batang yan! Bata, huwag ka matakot sa amin. Hindi ka naman sasaktan. Halika, lapit ka sa akin. Huliin yan!
diwata na tulad nyo, nakatira din dito sa Ilaya. Kami ang mga tagapangalaga ng kalikasan. Totoo mga diwata. At sila ang may hawak ng lunas para dyan sa karamdaman mo. May kailangan ka pang malaman bago ka lumisan. At ano yun, mahal na diwata? Ikaw ay may mahalagang bugna na kailangan tuparin. At ano ang aking buglang, mahal na diwata? Ang maging tagapagtanggol ng mga tao at mga diwata laban sa mga dayuhan. Nawawala si Malaya, Taro. Hindi namin alam kung nasan siya. Paano ko natagpuan na siya ng mga dayuhan, Taro? Masunog yun ang sandata ng mga tayo. Ang anak ko, baka kung ano mangyari kay Malaya. na binuwalang alon ay di na muli. Pancho! Wag! Huwag mapatayin ng bata! Papilitan niya aking pababala! Kaya kang gagante? Ha? Sa isang musumos? Kailan nangyari yun dahil natakot siya? Fernando! Tumenaki! Ayun ka na! Karga na! Pancho! Marami sila. Paano ang anak namin? Mapapahamak tayong lahat. Dadala ng pag-asa ang bahaghari nito. Naganap na ang dapat maganap, mga kasama. Anong ibig mong ipakahulugan sa inyong winika magayon? Natagpuan ng mga dayuhan si Malaya. Kasama na nila ngayon ang anak ng diwata ng digmaan. Bitawan mo ako! Tarong, bitawan mo ako! Kailangan makabalik tayo sa ating mga kasama. Kailangan natin pagandaan ang ating paglikas. Paano ng anak ko? Hawak siya ng mga dayo, pababayaan niyo na lang siya. Maray Lupig, paano namin makukuha ang bangkay ng aming anak? Bangkay? Duguan siya nung makita natin kanina. Kaya marahil ay pinaslang na rin siya ng mga dayuhan. Kung buhay o patay man siya, nais kong mabawi ang anak ko sa mga dayo.
kay Lupig, babalikan ko ang bangkay ni Malaya. Paano kung ikaw naman mapapahamak? Hindi na natin siya may liligtas. Kailangan natin gumawa ng hakbang para sa marami. Kailangan bumalik na tayo sa ating banwa kung makapaganda sa ating paglikas. Dos! Cosme, totoo ba? Hindi pa bumabalik si na Senyor Antonio? Umalis kagabi ang aking mga amo, kasama ang ekomendero. Hindi ko alam kung kailan sila magbabalik. Sana hindi na bumalik si na Senyor Antonio. Nang sa gayon, makapagpahinga naman tayo. Huli na. Andito na sila. Padaan! 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 Dala naman ang bangkay ni Senyor Antonio. Bangkay? Patay na si Senyor Antonio, Padre. Yes. Ay, Patay na si Senyor Antonio. Wala nang salot dito sa atin. Lupe, huwag kang maingay. Baka maninig tayo nila. Alalahanin mo, nandiyan pa ang kanyang anak na si Juancho. Pero ang iniisip ko lang, sino kaya yung batang kasama nila? Nakakaawa. ilagay natin Rosa, sa kama. tumabi ka dyan. Rosa! Cosme, pagpagulo ka ng tubig ngayon din, bilis. Oo, Padre. Sinong batang yan? Anong nangyari sa kanya? Siya ay isang Indio katulad mo, Rosa. Pero siya ay isang batang bangamundo. Buhay pa kaya siya? Isang milagro nga na hanggang ngayon, humihinga pa siya. Kaya natin siya gagamutin. Dahil sigurado ako na yan ang gusto ng Diyos. Na mabuhay itong batang magabundong to. Narito ang mainit na tubig, Padre. Ito. Basahin mo. Yan na. Requiescat in pace, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.
Ayan tuloy. Huwag ka kasi munang bumangon. Baka muling magdugo ang iyong sugat. Sino ka? Saan ako naroon? Ako si Rosa. Anak ako ng sakista ni Padre Jacobe. Nandito ako sa kanyang kapilya. Paano ka nakarating dito? Ang aking ilit baba. Tsak na nag-aalala sila sa akin. Nabubuhay pa ang batang Vagamundo, Wancho. Inalagaan at ginamot ni Padre Jacobe. Fernando. Donde está el hijo del demonyo? Anak ng demonyo? Oo. Kampon ng demonyo. May kakaiba siyang lakas na hindi ka panipaniwala sa isang batang kagaya niya. Kaya marahil anak siya ng demonyo. Maging ako, nagtaka at natakot kung paano saan galing ang kakaibang niyang lakas. Hindi tayo matatakot, Hernando. Me encarga el hilo del demonyo! May malay na ang batang Vagamundo. Natutuwa ako. Natas ka na. Kayo lalapit! Huwag! Huwag kang matakot kay Padre Jacobe. Mabait siya. Hindi siya nananakit ng katulad natin. Isa rin siyang dayo. Kaya tiyak malupit din siya gaya ng iba. Naintindihan kita na alangan ka sa akin, iho. Pero hindi kita sasaktan. Naintindihan ko na nasaktan ka ng mga kasama kong Kastila. Huwag ka na matakot. Padre, bakit ganyan kalakas ang batang yan? Di ko alam. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin! Hernando! Hernando, ven aquí! Suelta ng ninyo, padre! Pinatay niya ang aking papa. Kaya dapat mamatay rin yung batang yan! No, Ancho. No te vengarás de este niño. Kaya, ibaba mo na yung espadang yan. Kapag gusto mo, susulat ako sa Gobernador General. At sasabihin ko sa kanya yung ginagawa mo. Cálmate, señor. Cálmate. Señor. ¡No te metas! ¡Cálmate, señor! Senyor, ang paa ninyo. Anong nangyari? Dugo ng batang Indio. Hindi na kayo pala maglakad, senyor. Tuwid na ang paglalakad ninyo. May kakaibang lakas ang batang yan, Padre. Sa palagay ko, meron siyang anting-anting.
Kaya nakaya niyang wasakin ang bintana kanina. Maliking kalokohan yung maniwala sa anting-anting. Kaya kalimutan mo na yan, Cosme. Iho, bakit natatakot ka pa sa akin? Nakikita mo naman na iba ako sa kanila. Hindi kita sasaktan. Ngunit yung lalaki, masama siya! Ibig niya akong paslangin! Iho, unawain mo siya. Ama niya ang napatay mo. Huliin niya! Hindi ko sinasadya. Pinagtanggol ko lang ang aking sarili. Naintindihan kita, Iho. Kaya, handa akong alagaan kita para hindi ka na masaktan ni Senyor Juancho. Di nyo na ako kailangang pangalagaan pa. Hayaan nyo lang ako makawi sa aking magulang, sa aking banwa. Banwa? Ang ibig mo sabihin, may iba pang taong katulad mo? Saan natin sila matagpuan? Sabihin mo sa akin, saan natin sila makikita? Hindi! Hindi ko yun ituturo sa inyo! Hindi ko ipapahamak sa mga tayo ang aking banwa sa Ilaya! Bata! Saan ka pupunta? Sasaktan din pala siya. Halika, tulungan mo ako. Buhatin natin siya. Halika, bata. Anong gagawin natin sa kanya, Padre? Gawin natin sa kanya ang karapat-dapat para hindi na siya maging pagano. Halika. Mainam ay talagang minuro ang ilayang lupaing ito. Pagkat malapit sa lawa, dito na tayo muli magtatayo ng ating bagong tahanan. Kaya ibaba na ninyo inyong mga daladalahan. Linang, nauuhaw ka ba? Nais mong ikuha kita ng maiinom. Hindi tubig ang kailangan ko, Tarong. Alam mo yun. Masakit man. Pero kailangan nating tanggapin na hindi na natin makikita ang ating anak. Alam ko yun. Tarong, kaya hayaan mo muna ako. Nais ko mo pag-isa. Iwan mo muna ako. Binabautiso ko itong batang to dahil naniniwala ako na ang Diyos at hindi yung anting-anting ang nagpagaling ng kanyang sugat. At naniniwala din ako na ang Diyos ang nabigay sa atin si Rosa na siya ang naging dahilan kung bakit hindi siya nakatakas. At naniniwala din ako na ito ang gusto ng Diyos. Cosme, ikaw ang tatayong padrino dito. Simulan na natin. Ego te bautizo. In nomine Patris,
Espiritu Santo. Simula ngayon, si Simeon ay hindi na isang baka magmundo. Simeon, Padre? Yan ang itatawag natin sa kanya ngayon. Yun ang binautismo ko sa kanya. Simeon. Ano pang ginagawa mo? Malis ka na. Fernando, tama ka nga. Nakakapaglakad na ako ng normal. Isang milagro na ganap sa akin. Pero, paano kaya nangyari yun? Hindi kaya may kinalaman ng batang vagamundo sa nangyari sa inyo? Meron siyang kakaibang lakas. At ngayon napagaling niya ako. Ano siya? Santo? Maaaring isa siya sa nabanggit ng inyong papa nung nabubuhay pa siya. Hindi kaya isa siyang diwata, Senyor? Si Karyo? Karyo! Ano ang iyong ulat? Abala ngayon ang bagong ikomendero at ang kanyang mga kasamahan sa kanilang tirahan. Ni wala nga isa sa kanila nakapansin na hindi ako isa sa mga pintados. Mabuti. Mga kasama, magsipaganda kayo pagkat lulusob tayo upang parusahan ang mga dayuhan at ang mga taksil na pintados na yan na nagpagamit at nagpasakop sa kanila. Ang mga diwata ay makapangyarihang nilalang gaya ni Laon. Ngunit sila ay nakatira sa lupa at sila ang mga tagapangalaga ng kalikasan. Sila ay may kakayahang mag-anyong tao o dili kaya ay magsaanyong hayop. Gaya ng mga hayop na nakabatok sa katawan ng aming mga mandirigma. Wika nga ng aking namatay na ama, ang mga diwata nga raw ay nagiging asawa ng pinakamakapangyarihang mandirigma o dati. At sila ay nagkakaroon ng mga anak na may dugong tao at diwata. At gaya ng kanilang ama at inang diwata, Ang kanilang magiging anak ay nagmamana rin ng kakaibang lakas o dili kaya kapangyarihan na galing sa kanilang magulang na diwata. At sila ay kalimitang ipinapanganak na may kakaiba ring tapang at lakas. Maaari nga, Senyor. Pwedeng ang batang yun ang isa sa mga diwatang pinaghanap ng namayapa mong ama. Hindi. Hindi pa sapat ang nakita natin at ang nangyari sa akin upang matiyak na isa ang batang yon sa mga diwata. Kailangan ko pa ng patunay para maniwala ako na totoo nga ang mga diwata at isa ang batang yon sa kanila. Upang magawa kong patawarin siya sa pagkakasala niya sa aking papa.
Namang sandali ay nanganganib ang buhay natin sa lugar na ito. Kaya gagawin ko ang lahat kahit gumamit pa ako ng batang Indio. Pero senyor... Padre, es mio! Akin ang batang Indio. Kakain lamang ako kapag nagbalik sa atin ang aking anak. O kahit ang bangkay lang niya. Labis nang dinaramdam ang pagkawala ng aming anak. Nais kong hingin ang iyong pahintulot. Ibig kong magtungo sa kapatagan upang malaman ang totoong nangyari sa aming anak. Sadyang mailap yung bata. Gusto kaya masotro mo ito para kay Buelva. Ano bang binabalak niyo, senyor, para kusang sumuko sa atin ang bata? Pinagtagaan sunugin ng mga dayuhang kasama ni Malaya ang kabilang bundok. Ginawa nila yon dahil nais nilang mabalik sa kanila si Malaya. Hernando! Hindi tayo uuwing bigo.